Okay, hello class. Um, yeah, for today's topic, we're gonna add some tools for Visual Studio .NET through mag new project na lang ako. So last time we've done with the label, text box, radio button, and checkbox. And now, magdadagdag naman tayo ng mga at least dalawa siguro or tatlo, no? Pero isasabay natin yung if-else analysis. No? The main topic natin talaga ngayon is the if-else analysis. Okay. So, check muna natin. Um, kapag hindi niyo makita yung ano, wait lang. Lakihan ko yung resolution. Yan. 125. And I think okay na siguro nakikita niyo na. So, today gagawa tayo ng parang ordering system, no? It's, so, the next one is we're gonna show you the group box, no? The group box. Para saan ba yung group box? Yun, no? Group box. Ayan. Okay, maalala nyo last time kasi yung, di ba, pagka gumagamit tayo ng radio button, um, isa lang yung pwedeng piliin. E paano pag maraming options kayong ginagamit? Like, for example, uh, meron kayong meron kayong gender, meron din kayong civil status. So, ibig sabihin, isa lang ang pwede niyang uh, gawin. No? For order to separate the radio button there, then di nyo naman type gumamit ng checkbox kasi nga multiple choice yan. So, ito yung example natin. So, gamit mo tayong label. So, medyo matagal yung tutorial na to. Example, this is gender. Then, gamit tayo as civil status. Okay, so gagamit ako ng, hindi ko pwedeng gamitin yung checkbox kasi nga, pag gender, hindi ko pwedeng piliin ng male, female, no? Like for, we've done with the radio button. Okay, so maraming ayaw ng radio button. Okay. Example, you are male. Tapos, we have female. And then, of course, medyo gender sensitive tayo na. So, we have LGBTQ. Yan. Siguro yun. Parang alam ko. Then, for example, we have also in civil status, we have single, um, meron tayong married, widow. Okay. Check ko lang yung ano natin. Okay. So, for example, ganyan, di ba? Then, you're using radio button. Na pag nira natin siya, for example, female, tapos pagdating ng single status, lilipat siya kasi isang beses lang natin siya pwede gamit. Widow, single, di lang. Okay. So, paano yon, no? So, for order to separate the gender into civil status, we are using group box, no? Sabi niya ginugroup nito. For example, itong gender, uh, copy ko lang, paste. Yan. So, and then, ang pangalan niya to is gender. Kita lang natin. And, civil status. Copy ko lang. And then, pwede natin to. And then, ito, copy natin sa loob. Then, ang pangalan niya na to is civil status. Yan. Pag
Ganyan ang ginamit natin, naka-loop back siya. Pwede kayong mamili each other. Yan. Okay, yun yung pinagkaiba nila. Like dito, hindi pwedeng mamili ng yan, invisible stats. Parang ano sila, iisa lang. No? Pero dito, in order to do that, yan, you use group backs. Okay. So now naman, ang gagawin natin, um, gagamit tayo ng parang ordering system. No? And the main topic natin talaga ngayon is the if-else analysis. Para meron lang kayong background, ito na pala, na-type ko na. Actually, sa ano, if-else analysis. Then we have if-else if analysis. Then we have ladder if analysis. Okay, so yan yung tatlong topic natin within the week. So ang gagawin natin, gagawa tayo ng parang ordering system. Like for example, ito ay milk tea. Hindi ko alam yung ano. Then this one is hindi ko alam yung hindi ano lang. Ito rice na lang, the rice. Then ito menu na lang no. Menu. Okay. For example, sa rice, we have plain rice. Ano pa ba? Wait. Plain rice. Then we have fried rice. And then Java rice. Okay. So sa menu natin, we have sisig. And then adobo. Chicken adobo. Ganun na. Have ano pa ba? Munggo, yan. And then lalagyan din siya ng fries. For example, ang munggo is 25 pesos. And then siguro itong chicken adobo, that is 40. Siguro this sisig is ano ba sisig? 50. Para meron may pagkaiba, no? Then the plain rice, awang ko kung 10 pesos. Ang fried rice, mas mahal ba ang fried rice? 15 pesos. And then we have the Java rice. That's 20 pesos. Para lang meron silang pagkakaiba. And then syempre gagamit tayo ng button. Okay? So itong button, ang pangalan niya is calculate. So tandaan nyo lang yung pangalan nito. We have Reggie button 9. Baliktad, no? Yeah, so we have 9. I-rename natin. RD plain rice. RD stands for Reggie button. RD fried rice. RD Java rice. Yan, ito ay wala yung isang menu. Nasa likod lang. RD sisig. RD RD chicken adobo. RDG pwede naman. No? And then, gagawin natin, dun sa calculate, magde-declare tayo ng variable sa taas. For example, gusto natin yung integer public parang Java na. Public total as integer. Okay. So, dyan natin lalagay yung total.
So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng if-else analysis. Baka, kasi kailangan nating malaman kung saan yung kinlik niya dito. For example, itong plain rice ba kinlik niya? During the execution kasi, um, pag tinik niya to, ano ba yung magiging total? O kaya magiging price ba? Yan. So, hindi natin alam. So, gagawin natin if RDFR. Okay, wait lang. If plain rice, fried rice, java rice, and if RD, okay, plain rice, yan, dot check, dot check ba yun? Yan, dot check is equal to true, then, okay? So, ang gagawin natin, total is equal to total plus 10. 10 ba ang plain rice? So, ang gagawin yan, ang ginagawa natin dyan, when we are click this button, check niya muna kung yung RDPR ba is naka-check. Then, gagawin niya, mag-add tayo ng 10 pesos sa total. Wag na yung ano kasi hindi naman siya. I mean, full numbers naman siya. Ngayon, gagawa tayong else. If RDPR, hindi, ano ba yung sumunod? Ano ba yung sumunod? Plain rice, fried rice, ayan, check, is equal to true, then, ganun ulit. So, magkano ba yung, ano natin, fried rice? I think it's 15. So, dire-diretso lang. That's if, or the, Java rice, that check, is equal to true, then, yung total natin is 20. Hindi ko sure check natin yung presyo. Yan, 20. Okay. So, mag-declare na tayo agad ng 0 kasi ang nangyayari, every time na nire-run natin yung program, um, zero na agad yung total natin. Parang magre-re-zero siya. And then, syempre, tignan natin kung ano nga ba yung output. Message box, output, total. Ayan. Tignan natin kung ano lang yung total, no? So, I would like to run. So, for example, naglagay ng 15, dapat ang lalabas is 15. Yan. So, pag naglagay ako ng 20, so magdadagdag siya, magiging 35. Yun. Okay, dapat meron tayong, tawag dito, meron tayong isang button na C or, tawag dito, re-zero, no? Uh, clear, no? Sa ano. Okay. So, the next one, yung clear natin, gagawin niya lang naman ng clear is total is equal to 0. Sinire-re-zero niya lang, no? Meron tayong 0, 0 mamaya. Okay. So, kung gusto nyo, wag na lang natin siya ilagay sa sa message box. Sa ano na natin siya ilagay sa label, no? So, ito yung total natin. Null value na lang siya. Label 1 ang pangalan niya. Okay. So, then dito, label 1.text is equal to total. Okay. Then, dito sa re-zero, ganun ulit. Para maglumabas. No? Maging ganito siya. 15, calculate. That's it. Clear. Ayan. Ayan. Ganun. Okay, the next one is, siyempre hindi pa tayo tapos. We have menu, sisig, munggo, and chicken. So, ang gagawin natin, hindi natin idudugtong natin yung if-else analysis dyan. Kasi nga, ito, ibang part to. Iba rin yung sa baba. So, we have if RDS, that check, is equal to true, then, um, total is equal to total. Magkano ba yung sisig? 50 ba? Sure. 50, 25, 40. Bongo, chicken adobo. Ayan, tas else if na tayo, we have RD bongo is equal to true. Then, total is equal to, kulang siya ng the check. Ayan, equal to,
Kano ba yung munggo? Plus, kano ba yun? Um, Ano ba yung munggo? 25, that's 4. Yan. 25. Tapos else, if, or the, ano ba yung last? Munggo, chicken, chicken adobo. Yan, that check is equal to true, then total is equal to total plus 40 pesos. I think it's 40. Yan, 40 pesos. Okay. So, bakit natin pinaghiwalay? Kasi every time, for example, dito sa if-else analysis kasi na to, isa lang ang pipiliin niya. Okay? So, is either 10, 15, 20. Tapos, syempre, pag umorder pa siya dun sa other side or dun sa menu natin, mamay, um, rice lang pala ang pinili niya. No? We have the, yan. So, i-add, ang gagawin niya dito, i-add niya yung 40, 25, 50 dun sa chinek niya sa rice. Okay? So, I think, okay na siya. Let's check. Example, we have 15, 25. So, magkano yan? That is 40 dapat. Yun. Okay. Try natin yung re-zero pala. We have 20, 20, tapos 50, 70. Clear? Tapos, pili tayong iba. Plain rice, munggo, that is 35. Yan, that's okay na. So, actually, yung ginawa natin is only if, else, if analysis. As you can see, kung bakit siya tinawag na if, else, if analysis, kasi nga, pag sunod ng if, that is else, if. If, else, if. So, madalas kasi hindi ginagamit yung um, if-else analysis kasi ang mangyayari, ganito lang siya. For example, ito. Tayin ko na lang para hindi ako mahirap mag-type. Else and if. So, yung else, parang wala siyang choice yun, no? Or wala siya sa choices nung conditional statement natin. So, mangyayari dito, if, ayan, example lang tayo sa grades na para mas madaling uh, mapa. If your grade is greater than equal to 75, then you are passed. Else, failed na siya. Okay? Diyan ginagamit yung if-else analysis. Yung pag dalawa lang yung choices niya, even it is pass or even it's failed. Okay? So, kasi ang grade dito is 75. So, pag ibig sabihin, pag hindi naman mataas yung grade 75, that is failed. So, yung conditional statement niya, dalawa lang or isa lang. Okay, dun sa if-else, if statement naman, napakarami niyang conditional statement. Ayan, kagaya nito. If, conditional to. Else if, conditional ulit. Else if, conditional ulit. Okay. Pagdating naman doon sa ladder if analysis, madali lang naman siyang ano, malaman, no? Pag ladder siya. So, pag magiging ladder lang siya kapag sa loob ng if is meron pa ulit na if. Parang and if na to. Okay. Yan. Sa loob nung, di ba, it should be or message or label box na lang, di ba? Parang kumbaga ganito. If, conditional, tapos bigla na lang tayong mag-else dyan, as and if. Okay? So, ang mangyayari, yung and if else na yan, magkakaroon siya sa loob. Okay? Kaya tinatawag siyang ladder if. Ito yung mostly ginagamit natin sa mga programs. So, best example of this is yung grade natin first semester. For example, ang subject nyo lang this semester is math and English. So, yan. In order to pass the semester, kailangan yung grade mo is greater than or equal to 75. Kailangan pumasa ka, no? Greater than or equal to 75. No? So, ang mangyayari, kapag may isang 74 dyan, bagsak na siya. So, parang ganun, di ba? Kahit isa lang, no? So, doon papasok yung ladder if analysis natin. So, if
math, parang ano, math is greater than equal to 75, then, ano mangyayari? May then kasi yun sa dulo. Then, pasado siya, di ba? Pero nakakalimutan natin yung English. Kaya mag-if tayo ulit. If English is greater than equal to 75, then, ulit lang yun din. Pwede ka maglagay ng message box. Paala ka na. Maliit lang. MSG box. That is past. Okay, pwede ka mag-else dito sa susunod. The else message box. That is failed. Tapos, end if. Di nyo naman tinatype yung end if kaya okay lang. Else, message box. Then, end if. Okay. Kasi try natin. Try natin siya sa real scenario. Kakopyahin ko lang siya. So, yan. Bali, wala nyo na muna yan. So, mag-create lang ako ng another button. Then, yan. Diyan ko lalagay yung code. Pero, syempre, yung English math, kailangan natin siyang lagyan ng value. Public math as integer. Public English as nasa loob pala tayo ng ano. Pag nasa loob kayo ng public, hindi pwedeng public din, dapat dim. So kasi kanina 'di ba pag nagde-declare tayo ng variable sa pinakataas. Ito masyado kasing mataas kaya di ko na siya. Kung nasa loob kayo ng private, that's div. Ngayon ang gagawin natin, lalagyan na natin ng value itong dalawa. Yan. So, mangyayari, dapat ang lalabas yan dapat is pass. Try natin. So, dapat pass. Yan. So, kailan siya magpi-fail? Kapag either sa kanilang dalawa is bumaba ng 75. Ginawa kong 74 yung math. Ayan, failed siya dapat. Okay. So, basta natin pareho. Yun. Okay ba yan? So, bakit kanina, hindi natin pwedeng ilagay yung if-else analysis sa loob ng plain rice? Okay? So, ganito yung scenario. Bakit yung if-else nitong menu, hindi natin pwedeng ilagay sa loob ng plain rice? Kasi ganito yan. For example, if you're a customer, kasi dapat as a programmer, alam mo lahat ng mangyayari sa program mo. Eh, paano pag hindi siya kumakain ng rice or hindi siya kumakain ng kahit anong rice? And then, ang, ang bibilin lang niya is ulam lang. So, hindi ma-generate ng program mo yun kasi nga, naka-if else ka sa kanin. So, kaya kung mapapansin natin doon sa calculate, pinaghiwalay ko yung if-else-if analysis doon sa kanin at doon sa ulam. Okay? So, bakit yung plain rice, hindi ko siya pinasok sa if-else-if ng, hindi ko siya niladder sa loob ng menu. Kasi balik rin natin. Paano kapag ang in-order niya lang is kanin lang, hindi siya umorder ng ulam. Pag kinalculate ko yun, hindi na mababasa kasi nga nasa loob siya ng if-else na if ng ulam. Kaya kung papansin nyo, hiniwalay ko yung if-else analysis. Okay, so that is our topic for this week and hopefully meron kayong natutunan ng isang tool that is the group box. Yan. The next time we will talk about other tools that is using um in Visual Studio. And yan. If you have any problem, just contact sa akin no sa GC natin. Yan. If you have any questions about our topic. And good day.